Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Mapa-araw man o gabi, walang pinipili para maging happy. Kaya salamat po sa TV5 dahil prime time na po ang Top 5. Nagsimula na ang circus este impeachment trial. Unang pumagit na si Senate President Win Gatchalian habang may nakapansin, nakatalikod sa kanya si Alan Bitter, este Peter Cayetano. Uy, Besh, mamaya na yung trabaho. Nabalitaan mo na ba? Co-parenting na lang sina McCoy at Elise. Eto, nakita ko sa feed ko. Naulang to, breaking. Teka, matingnan nga sa cellphone ko. Ganda ng lihistro ko sa camera, Day. Yung lipstick kong sinapa, pakak na pakak. Mag-abala naman tayo. O ayan na, emosyonal na naman. Kumustahin nyo na kasi. Ito ngayon yung legal maxim. Expressio unius et exclusio alterius. O di ba nabulaga kayo? I want some more, Tito Sen. In the interest of justice, sabi nga nila, sometimes rules are not sacrosanct. Ay, ang sarap niyan, croissant. Ano, Tito Sen, yung ham and cheese, panalo po. Palibasa na uso ang Latin, may kabaliktaran din sa kinote ni Senator Soto, expressio unius es exclusio alterius. Ay, wow! Kung may croissant si Tito Sen, may pakape, may pa-espresso si Senator Amy. At nang mag-twin sharing sila sa gitna ng Senado, dito na nagsimulang bumaha ng memes. Andyang tagatahi na lang ng rope para may magawa. Sundot kalikot ng laptop, nagpapalipad ng balloons, nagluluto ng pansit, nagsiserox ng mga dokumento, o nagpipretend si Cheese na siyang teacher na nagdidiscuss habang si Win naman ang president ng klase na naglilista ng noisy. Ayan na nga naglista na ng noisy. Alan, Pia, Robin. At may nag-abot ng Avon Mag. O-order ka ng bra, Senator Win. At kapag brownout, ready ang pamaypay. Sabay bigay ng kape kay Cheese. Hindi na pala Senate President ang meaning ng SP. Sailing pusa na. Slang pa. At kaysa si Win sa pagtutok sa namumuong relasyong Bingley at Raisa May. Pero pinakamalupit yung nagsesegregate ng 3-in-1. Hiwalay ang asukal, kape at creamer. At hindi lang Inday ang Super Typhoon o Inday Sara na nagpakita sa Senado. Ay wala lang. Kundi may nabuong bagyo sa speech ni Lead Prosecutor Jervil Luistro. At dito nga, nagbahaan, nagtuluan, naglabasan sa Gedli ang mga memes. I'm a law expert. I'm expert in laway. Hindi naman daw na-o-offend si Jervil. Ox lang daw. Nagtaka naman ng House Prosecutor na si Armando Virgil Ligutan bakit siya nagte-trending. Kasi po, Jervil, Virgil, halos pareho sila ng name. Nag-rumble lang. Kung may labas Weiler, meron din daw labas chiffon. Sa ilalim ng tubig, may kaganapan, may languyan, may tawanan, at may underwater bardagulan. Kaya isuot na ang naming gears at fin. Pigilan ang paghinga at let's succeed to win! Kung ang iba ang hockey, sa yelo ang tagpuan, dito naman sa ilalim ng tubig ang banggaan. Sa in-water sports ang training station ng mga gustong subukan ng isang sport na may kakaibang misyon. I've been playing underwater hockey since 2003 and I'm a member of the Philippine national team since 2018. So noong 2024, we decided na we have to have a special program, especially to introduce beginners to the sport. Mapachikiting o grown-up na feeling bagets pa rin, welcome dito! Come on in! At bagong siksikan at agawan sa Puck with Tactics, ipinaliwanag muna ni Coach Jay ang mechanics.
So hindi kailangan marunong kang lumangoy to play underwater hockey. All you need to do is be comfortable sa tubig. Underwater hockey inilalaro by 6 versus 6. Basically, ang game is mag-aagawan sila sa bola hanggang sa isa ay maka-goal. Ang isang goal is equals to 1 point. So at a certain time, kung sino lang yung team na may pinakamadaming points wins the game. Langoy, depensa, ipasa, at huwag kang makalimot, huminga dahil sa larong puno ng focus, teamwork at disiplina. Siguradong pa sa sure na nag-enjoy ka na, naka-ehersisyo ka pa. Parang nakita ko, sabi ko parang masaya, so nag-sign up ako and then it came to a point na parang mas na-enjoy ko na siya dahil dito, hindi pwedeng mabilis lang. Kailangan matalino ka kung saan ka pupwesto, yung timing ng baba mo. Kasi team sport ang hockey. Start ako as freediver. Eh di ba para maging freediver, kailangan mo pumunta sa dagat. Ito, parang may enjoy mo yung tubig nang nasa city ka lang. Kaya sabi ko, parang kakaiba siya. So I get to play with other players. Team sports din kasi siya. So that's something new for me. Kaya kung ang hanap ninyo ay sport na may twist, aba, Logalogs, di mo to dapat mamiss. Hindi siya ganun kadali, pero at the same time, enjoyable siya for someone na nagsisimula pa lang sa water sports. For anyone interested, come join us every Saturday, 2 to 4 p.m. All you have to do is visit our social media in water sports. Kaya huwag nang mag-alinlangan, isuot ng fin at sumabak sa labanan. Dahil sa underwater hockey, ang bardagulan nasa ilalim ng karagatan. Swimming pool pala yan? Imatyogan na yan! Imatyogan na yan! Imatyogan na yan! O siya, ready ka na ba? Higpitan ang hawak at bitawan ang kaba dahil ang adventure natin ngayon hindi dadaan sa kalsada, kundi sa kalangitan. Tayo babaladra. Hawakan na ang wig at lilipad tayo, kapatid. Ano? Tara! Logalogs, meet Sir Mel, ang professional paragliding tandem pilot na iba ang level. Bata pa lamang pangarap na niyang lumipad at hetong at pinalad. Ang playground niya hindi sa lupa, kundi sa itaas. Nagsimula ang lahat sa isang pangarap. During 5 years old ako, nakakita ko ng isang, I think he's a Japanese, dun sa amin sa lugar namin sa Bulacan, na nagpalipad ng ganito. Mula noon, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko yan balang araw. At mula sa mga tala at tula, ang content creator na si Ron ay aming pinababa. Ready ka na? Ready! 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 Bahala na si Batman. Yes, mga kakastart ko lang ngayon. Actually, ikaw yung unang-una kong patayero. Ngayong araw? Oo. Kuya, ibabawala ako! Ibabawala ako! Wala ka na magagawa. Nakasakay ka. Bahala na! Sa taas, ibang klase ang tanawin. Ang mga bahay, nagmumukhang maliit sa paningin. Ang mga daan, malaguhit lang kung tingnan. At ang mga problema, para bang mas kayang-kaya. Sa likod ng bawat lipad, may isang taong nakangiti ng sagad. Dahil para kay Sir Mel, hindi lang taong kanyang pinapalipad, kundi mga pangarap na pwede palang matupad. This is my first time trying paragliding at medyo kakaiba siya kasi demotor, meron na pala mga paragliding na demotor, no? So, I feel more safe. Short time lang siya pero tingin ko yung memory, yun yung maglalast a lifetime kasi
yun nga, marami kang marirealize kapag nasa taas ka na, kapag nasa ere ka na. Para dun sa ating mga hindi pa nakaka-experience paragliding, I'll make sure you guys na it's one of a kind adventure na sobrang saya, sobrang lupet, sobrang unique, sobrang kakaiba. Kaya walang dahilan para hindi nyo siya i-try. Ang tanawin mula taas ay isang paalala na anuman ang ating bigat na dala, mananatiling magandang mundo at masarap mabuhay dito. Hello-galogs! Siya si Kuya Romeo na ang hate ay makulimlim na mundo. Si Haring Araw kasi ang kanyang ultimate tropa sa kanyang nakakasilaw at nakakamanghang obra. Nagsimula ako nito sa pag-uukit, sa mga kitchen at saka sa mga logo. Yung pag-uukit, sa kapatid ko kasi gumagawa siya ng waveless, nag-uukit talaga siya. Tapos tinatapon yung mga pitaso, iniipong ko yun. Tapos yun yung ginagawa kong mga kitchen. Tapos yung binibinta ko sa hanggang nagamay ko na lahat ng pag-uukit. Tapos yung pagkukulay naman, yung gamit ang magnifying glass, noon pa yan, mayroon na yung gumagawa, taga Baguio, si Sir Jordan Osman. Kaya yun yung kuha ko na na pangkulay, gamit ang tinag ng araw dahil hindi ko naman kayang bumili ng mga pintura kasi mahal yun eh. Ang gamit mo lang magnifying glass at saka yung sa araw, bali free na, hindi na bibili, hindi ka nagagastos. Tubong samar itong astig na artista, pero ang kanyang talento umaabot na sa iba't ibang lugar at bansa. Habi niyang tumambay sa ilalim ng araw. Tsatsagain mo lang talaga. Yan, bumalik na naman. Habang nakatingala, hindi napapagal sa pagmamasid sa mga ulap na gumagalaw. At wow! Kapag may bantang ulan na papalapit na, sundance muna si Koya para lumihis ang nagbabadya. Wala na tayo ng ilang oras o hindi oras, minuto yata. Kuya Romeo, unting angat pa nga. Pero hindi lang init ang kailangang tiisin sa misyon na ito dahil bago magliwanag ang kanyang mga likha, inuukit muna ang kahoy ng may sangkaterbang tiyaga. Tsaka gagamit ng magnifying glass para sunugin at kulayan ito. Ahuhuy! Bawal malingat o madaplis at baka masunog ang buong baryo. Para ma-perfect talaga yung pagkagawa niya, maraming mga kahoy muna, yung mga retaso muna yung nasayang, siguro mga nasa 10 hanggang 15 hanggang ma-perfect ako ng isa. Pero umabot rin yun ng 1 week na yun, gano'n na paggagawa ko. Malulungkot ako pag maulan kasi sayang yung mga nagpapakomisyon, hindi matatapos. Gano'n ako nalulungkot. At sa lahat ng naging gawa niya, ang QR codes ng mga negosyo ang pinakamatinding hamon talaga dahil isang mali lang sa detalye, agoy, hindi na yan may scan pare. Pag nagkamali ka nun sa pag-uukit, hindi na siya gagana pag in-scan. Yun yung pinakamas mahirap. Pero higit sa lahat ng papuri at palakpakan, layo ni Kuya Romeo na mas mabigyang pansin ang mga katulad niyang Pinoy artist na may natatanging kakayahan. Kahit anong mga pagsubok ang dumating sa mga katulad kong artist na kahit busy ka sa mga trabaho, huwag mong kakalimutan na gawin pa rin yung art na yun, yung mga hobby mo para hindi mawawala yung skill na yun, yung bigay ng Diyos na talent na paggawa. Lagi mong pag-usayan. Dahil para sa kanya, ang talento ng Pinoy parang sikat ng araw, nakakapaso, maliwanag at legit na nakakasilaw. Imatyogan na yan! Imatyogan na yan! Imatyogan na yan! Andiyan na si Inang Reyna na walang palyang promotor ng kwela. Ang hobby magmukbang with konsumisyon. Sa kanyang kahariang inaanod na irigasyon. Halog-halogs mga kabasa! Siya
na si Romnick, ang tinaguriang irrigation queen, tubong South Cotabato. Pero ang kanyang content umaabot hanggang sa screen. Kasi nga, imbes na sa hapag ang kainan, sa irigasyon siya, may pananghalian. Actually, noong first year college ako, nag-decide yung teacher namin na magbigay po ng task na mag-creative self-introduction. So that's why naisipan ko na magpaanod sa irrigation. And hanggang nagustuhan ko na kasi marami namang nasisiyahan sa content ko, and at the same time merong nagre-request na merong panibagong twist na naman. So naisipan ko, dahil palaban tayo, so dapat merong kakaiba, merong mga twist. So nilagyan natin ng twist, nagbubukbang habang nagpapaslide sa irrigation. Ayun, nagtrending siya at nagustuhan ng mga netizens. Kakaiba daw kasi nga walang nakagawa na magpaslide sa irrigation. Most of the time kasi ang irrigation is designed for farming, pero naliliguan din naman siya. And maraming mga tao na nagulat, lalong-lalong na yung mga hindi familiar sa irrigation, parang nagtataka sila kung malinis ba o safe ba pagliguan yung irrigation. And safe naman siya. Durian, nalantak na. Lechon manok, nalaspag na. Mga gulay, halos makumpleto na. Ang bahay kubo, sa dami ng nalasap niya. Kaya ang menu ni Ateng, parang palengke na. At kung akala ninyo, tapos na ang kanyang feast, level up muna tayo mga sis. Dahil ngayon, lechon ulo ng baboy naman ang kanyang sinubukang lantakan. Habang tuloy-tuloy ang pagpapaanod na para bang mermaid yarn. Hi mga kabasa! It's Len, your irrigation queen, Violet Abona! Let's go mga kabasa! Yung magbukbang nito! Bukod sa pagpapaagos while lafang, si Irrigation Queen ay isang makeup artist, singer, vlogger, mukbanger, entertainer, at lahat na ng may Rakitera ng taon, o diba? Winner! Pero sa likod ng kanyang kakaibang content, may simple siyang layunin na talagang ramdam ng marami, ang magbigay ng ngiti at good vibes sa bawat manonood. Dati mga Pinoy, normal talaga na merong mga basher, mga negative comment, pero dapat tayong mga Pilipino, dapat smile lang tayo, dapat ngiti lang sa mga labi natin. Happy ako na gumawa ng content talaga, magpursige pa talaga ng gumawa ng content, dahil alam ko po na maraming mga tao po ang nasasayahan sa content ko. At kung may gusto man daw siyang sabay na ipaanod, parang maganda, what if kung ipaanod natin kasama yung chismosa? Ipasabay natin ng Agos para magkaguliyang talaga sila, yung parang masisink in sa mind nila na dapat happy-happy lang tayo para good vibes lang lahat at mamuhay tayo na mapayapa. Kaya sa susunod na makakita kayo ng taong nagmumukbang sa hapag, normal yan. Pero kung nagmumukbang habang inaanod sa irigasyon, iisa lang yan. Ang one and only inaanod na reyna ng nation. Walang iba kundi ang queen ng irrigation. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pagaanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. Ito ang Top 5 Kwento. Imadyogan na yan, imadyogan na yan, imadyogan